Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 29 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong muling pagbisita at kung bago naman po kayo rito Gemini, sobrang welcome po kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ngayon at general reading po ito kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. So, Gemini, leaving, merong aalis, no? For different reasons, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, maaaring merong aalis dito because there is an opportunity somewhere else na kumakatok sa inyo. That may be an opportunity for a business venture, business opportunity, career, job opportunity, or maybe an opportunity to travel. Kaya mapipilitan kayo na umalis sa kung saan man kayo nakatira or kung saan man kayo manggagaling, you know, because maybe kung ano man ang opportunity na yan, that requires you to relocate. No? Yun ang aking napipick up dito. So, we have family changes. Ayan. So, maaari talaga na mayroong pagbabago sa pamilya kasi nga, merong aalis. Aalis kayo. Kaya magbabago siguro dito ang mga family dynamics, no? Ang lahat sa pamilya, 'di ba? Once na may dumating or may bago or may aalis na miyembro ng pamilya, lagi at lagi 'yan. Expected na 'yan na merong pagbabago sa lahat, 'di ba? We have realizations and epiphanies. Ayan, so may mga gabay, no? That is gabay, no? May mga divine guidance kayong marireceive dito and that is going to give you or open up, no, your mind, no? May mga realization kayo dito na kailangang baguhin ang ibang parte ng buhay ninyo. Maaaring yung realizations na yan and epiphanies na yan is what is going to push you para umalis, di ba? So, maaaring ganon. Maaaring mag-take chances kayo on other things, no? Somewhere else. Yung mga ganon. Kaya yung parang ang naririnig ko dito, independence, no? So, maaaring ang iba sa inyo now is going to be very independent na. Or maybe this is the first time that you will try to live independently. So, maaaring ganon. What else, Gemini? We have 5 of Cups. Ayan, there is sadness, no? May sadness dito sa pag-alis ninyo, Gemini. Maaari din kasi na, syempre, nasanay na kayo nakasama ninyo ang inyong pamilya. No, maaari nakatira kayo sa ancestral home ninyo, kasama pa rin yung magulang ninyo, mga kapatid, mga ganon. And now that you are deciding to leave, no, parang malulungkot kayo, no? Kasi syempre, sa una talaga, 'di ba? Parang may detachment, 'di ba, na mangyayari physically, may detachment, pero yung syempre yung puso ninyo magkakadugtong pa rin because you are family, 'di ba? Kaya yung yung lungkot na yan, it will pass, Gemini. Masasanay ka rin, no? Masasanay ka rin. Kaya ipagdasal mo na lang yan, nabigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, no? Na makayanan mo ang iyong pag-alis na ito, okay? We have Page of Wands. Ayan. So, maybe yung pag-alis mo na talaga to, Gemini, is related to business, career, or job opportunity, no? Kasi may mga balita dito na parating sa inyo. May mga informasyon na papasok that is also related to opportunities, no? Na linked siya sa iyong creativity. So, most likely, trabaho ito, negosyo, or maybe sa career ninyo, kung ano man ang inyong ginagawa sa ngayon. But this is, maybe ito ay bago, no? Maring ito ay bago para sa'yo. Kaya it feels like you're going to be very excited about this. You are going to be very passionate about this news, no? At excited ka dito, Gemini. Maaring yan ang magiging dahilan din. Isa sa magiging dahilan din ng iyong pag-alis kasi maaring yung opportunity na to ay talagang kunin mo, no? And it might require you to relocate, no? Para mas malapit ka doon sa pagtatrabahuan mo.
So, 8 of Swords, maybe, you know, Gemini, napipick up ko dito because this is the energy of illusion na yung hindi mo kayang gawin ang mga bagay na gusto mong gawin, no? May mga pinapangarap ka, pero nagho-hold back ka because iniisip mo na, oo, yan pangarap ko, pero hindi ko kayang gawin yan, hindi ko yan magagawa, hindi ako good enough. No, hindi ako enough para matupad ko ang pangarap ko na yan or yung plano ko na yan. So, nandun kayo ang iba sa inyo Gemini ha, hindi naman ito magre-resonate sa lahat, kaya kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maaring nandun kayo sa point na parang kulang kayo ng confidence. Kulang kayo, na mababa yung self-esteem, yung ganon. Kaya parang laging nag-hold back sa inyo yon yung mga bagay na yan, na hindi kayo enough, no? Hindi kayo nagtitiwala sa iyong kakayanan, sa iyong kapasidad, no? Kaya hindi ka umuusad, 'di ba? Hindi mo nagagawa kung ano man ang sana ay pangarap mo para sa sarili mo because of low self-confidence. But you know what? There are going to be realizations and epiphanies that is going to open up your mind, no? Yun ang magbubukas ng isip mo at ng puso mo at magigising ka sa katotohanan. You are going to break free from this energy, no? You're going to break free from this energy and you will realize na kung bakit yung ibang tao nagtatagumpay. 'Di ba? Pare-parehas lang naman tayo. We were all given talents, gifts, and skills, Gemini, 'di ba? And it feels like you're going to realize that, 'di ba? Na meron ka din nun eh. Kung ano meron ng iba, kakayanan, gift, skills and talents, meron ka din. Binigyan ka din ng Panginoon. So, if other people are good enough, then it feels like to me that you're going to realize the same thing, na you are also good enough, no? At makakayanan mo din na pagtagumpayan kung ano man ang nagawa ng iba na nagtagumpay din sila sa buhay nila, kayang-kaya mo din gawin yon, no? So, yun ang maaaring maging realizations ng iba sa inyo, and that is going to push you to move forward with your life, no? You're going to break away from this illusion na hindi mo kayang ma-manifest ang mga pangarap mo, no? You're going to leave that situation, no? Yung mga iniisip mo yan, kasi negative thoughts lang yan eh. Iiwanan mo ang negative thoughts na yan because you will realize that kaya mo din kung ano ang kayang gawin din ng iba. Kaya mo din magtagumpay. So, we have Two of Pentacles. Ayan. So, ngayon, maaaring nabibisi ka na ngayon. Kasi parang naaaligaga na si Gemini. Parang ngayon, ang dami mo ng ideas na naiisip, no? Ang dami mo ng plans na naiisip ngayon na gawin. Kasi maaaring you have planned so many different things para sa sarili mo, pero it's just remain to be a plan nga. Kasi diba, nung una, maaaring nagpo-procrastinate ka, hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili. But ngayon, na mas lumakas ng inyong kalooban, nabuhayan ang inyong loob. So, parang ngayon, dami mo na tuloy ideas, ang dami mo nang gustong gawin, no? Kaya parang you have, na ngayon, you are on the fork on the road na ngayon, and you don't know which one are you taking first. Diba? So, yun. Gemini, maybe you are juggling between, two opportunities na ngayon, or two ideas, or two different plans, So, good luck to that. And we have the Emperor energy. Ayan, you will be able to figure out kung ano ang mas ipaprioritize ninyo dito. Kung ano yung mas uunahin ninyong asikasuhin. No? Order will be back in your life dito. Magiging maayos ang lahat. And maaaring meron ditong mag-ano sa inyo kasi meron din sa inyong tutulong na magkaroon ka ng direction, magkaroon ka ng linaw,
no, sa inyong kaisipan, which one are you going to take? Which opportunity are you going to take? Maaring may mga usapan dito between you and your father figure. Maaring yung papa mo or yung lolo mo, no, or kung sino man ang tinuturing ninyong parang father figure ninyo. Maaring may mga consultations kang ginagawa or gagawin with them para humingi ka ng advice, humingi ka ng input, humingi ka ng idea, yung mga ganon. And you know what? Matutulungan ka nila, Gemini. They are going to help you find the direction or kung ano man ang dapat mong i-prioritize, no? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading, daily messages reading for August 29. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, sobrang welcome po kayo dito sa ating channel. And maraming salamat sa inyong pagbisita. Ito po ay general reading, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat. Paunang mensahe ni Libra, dietary change. Ayan, so may mga pagbabago dito sa mga food choices, no, ni Libra. Ayan, so that is really beautiful. Maaring you are, ngayon, you are realizing na yung mga kinakain ninyo before ay hindi masyadong healthy. Maaring may hindi masyadong nakakatulong sa inyong well-being. Kaya siguro ngayon, mas healthier na yung pipiliin ninyo, no? Healing from the past. Ayan. So, magandang move din ito sa inyo Libra. Maglalakas loob na kayo ngayon. Nakalimutan na siguro. So, or magsimula na kayong mag-release ng mga emotional wounds, emotional baggages, mga resentments na yan, heartache, na naranasan ninyo in the past. And mas pipiliin nyo na ngayon ang mag-move on na kayo, mag-heal na kayo nang sa gayon makapagsimula na kayo ng bagong buhay ninyo on a clean slate. So that is really a beautiful thing. We have volunteer. Ang iba sa inyo, sipag, no? Ang sipag. Kasi siguro kayo, nag-volunteer kayo sa mga charitable institutions, mga ganon. Or maaaring nag-volunteer kayo sa mga shelters, yung mga nakikita ko dito. So, good luck to that. Tignan natin kung ano pa ang sitwasyon ni Libra. We have 3 of Cups. Ayan. So, meron kayong celebrate dito, no? This is a celebratory energy. Maring merong accomplishments or meron kayong achievements na makakamit around this time, Libra. At yan ay talagang maaring meron ditong parang reunion, yun ang akin narinig, reunion, maaring reunion of friends yan, reunion of family, or both, maaring ganon, and you are going to celebrate something, no? May isi-celebrate kayo dito, maaring okasyon din yan, no? Maaring may mga isi-celebrate kayong okasyon, or maaring naimbitahan kayo dito, or maiimbitahan kayo sa mga party, like birthday parties, anniversary, wedding, or engagement party, no? Mga ganong sitwasyon. But definitely, meron kayong celebration na a-attendan dito. So, enjoy nyo yan, Libra, no? Enjoy nyo yan, pagkakataon nyo din yan na makapag-unwind kayo, no? We have Ace of Cups, beautiful energy. Ayan, so this is a new beginning energy because this is an ace. So this is number 1. So merong bagong simula na mangyayari dito sa ibang parte ng buhay ninyo, Libra. At kung ano man to, na bagong simulain na to, this is going to, give you sobrang saya, no? Ito ay maghahatid sa inyo ng overflowing of joy and happiness and love. Kasi blessed kayo dito. Blessed. You are going to receive huge blessing from the divine universe. Kung ano yung kailangan ninyo sa ngayon, yun ang maaari ninyong ma-receive
sa ngayon, Libra. So, God is going to pour through you blessings na yun ang magiging kasagutan sa inyong mga pangangailangan sa ngayon. Okay? So, talagang magiging masaya kayo, talagang tataba ang puso ninyo dito. And don't forget, Libra, maliit man o malaki ang mga blessings na parating sa inyo, don't forget to be grateful. No? Kasi kapag tayo ay laging grateful sa mga blessings na dumadating sa atin, kahit ano pa man yan, you know, nagbubukas tayo ng floodgates ng more abundance, more prosperity, and more blessings into our lives. Kaya kahit ano man ang biyaya naman na natatanggap natin, you know, very important na lagi tayong nagpapasalamat. Okay? So, you're going to be very happy sa ngayon. You're going to be feeling, joyful sa ngayon. Kasi marami ang maaring pagbabago dito sa buhay ninyo, no? Na nasisimulan ninyo, or maaari din naman na ilan lang, no? Sa parte ng buhay ninyo ang merong fresh start na maaring mangyari, no? So, what else? We have the Hangman. Matagal lang kayong naghihintay, no, ng breakthrough sa buhay ninyo, and it feels like to me na kung ano man ang biyaya matatanggap ninyo ngayon sa Ace of Cups, maaring yan na ang matagal ninyong hinihintay. Maaring this is your answered prayer talaga. Kung ano ang ipapadala sa inyo ngayon na biyaya, that is answered prayer. You waited for that for so long. Nagdadasal kayo ng kaitagal na siguro, and ngayon finally it's about time na maaaring sabihin ng divine na okay, Libra, ito na ang tamang panahon para makuha mo kung ano ang iyong pinagdadasal. This is what you need, so here you go, no? Yung parang i-deliver na sa'yo. So we also have 6 of Wands. This is victory. No, this is victory. Meron kayo ditong pagtatagumpayan, and maybe that is related to job, career, business, no? At maaring ito yung Libra ang isa-celebrate ninyo. Maaring kasi, maaring may promotion dito na makuha ang iba sa inyo, no? Maaring may promotion, pay raise, no? Maaring ganon, or scholarship, no? Ang i-offer sa inyo, depende sa inyong sitwasyon, Libra. And maybe that is what you are going to celebrate dito sa 3 of Cups. Diba? That is a huge blessing, Libra. That is victory. That is success. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, this is money, no? This is kaperahan na iniisip ninyo na saan ko kaya ilalagak ang pera ko in order to, to grow your money more. Diba? Kasi nakapag-ipon na kayo ngayon, Libra. May ipon na kayo, kahit papano may ipon na kayo, and maybe nag-iisip kayo ngayon dahil sa mga blessings na dumadating sa buhay ninyo. Maari talaga na nag-iisip kayo na gusto ninyong mailagay sa tamang pwesto, mailagay sa tamang lugar ang inyong pera para yun ay maalagaan ninyo, tumubo, dumami pa rin, at hindi lang nakatenga. Diba? Nag-iisip kayo ng mga ganong sitwasyon. Kaya it feels like yun ang pinag-aaralan ng iba sa inyo ngayon, dahil patuloy na pumapasok ang kaperahan sa inyo dito. Kaya mas gusto ninyo ngayong ma-manage ninyo ng maayos, mas maayos ang inyong finances. So good luck to that, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages, for August 29. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome po, no? Super welcome kayo dito. At paalala lang na general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Courage, Aquarius, feels like
you are going to be very courageous sa ngayon, no? Maaring meron, naririnig ko, laban ng buhay. Maaring nahaharap kayo sa isang laban ng buhay wherein you need to activate your courage and inner strength para ma-navigate ninyo ng matagumpay, no? Kung ano man ang sitwasyon na to, Aquarius. What else? We have healing from the past. Ayan, you know, Aquarius, ano to, maaring matagal na ninyong gustong mag-move on dyan sa sitwasyon ninyo. Kasi maaring malaki pa rin ang epekto ng inyong nakaraang relasyon or nakaraang experiences, no? At, you know, nai-influensyahan pa rin ang mga disposition ninyo o decision sa buhay sa ngayon. And you've been wanting to move on from that para makapagsimula kayo ng panibagong buhay, no? Pero siguro, sa tinagal-tagal ng panahon, parang hindi kayo nagkakaroon ng lakas ng loob na gawin yun, no? Yung iniisip niyo, yung balak niyo, yung idea niyo, hindi na susuportahan, no, ng lakas ng loob. Kaya parang hanggang lang sa isip, hanggang lang sa idea, no? Pero ngayon, Aquarius, it feels like yung inyong mga guardian angels, yung Panginoon, you know, is going to support you because you know what? Maybe now is the perfect time. No other time but now ang perfect time na para magsimula ka ng mag-heal. Ngayon na ang simula para mag-release ka na ng lahat ng resentment, sama ng loob, emotional baggages, emotional wounds na meron ka pa sa dibdib ninyo nang sa gayon ay makapagsimula ka ng mag-heal from the past. No? Kaya maglalakas ng loob ka na ngayon. We also have get some rest. Ayan. So, pagod si Aquarius, no? Maaring you are physically, mentally, emotionally, and spiritually exhausted na at hindi kayo nagkakaroon ng panahon or oras para ipagpahinga naman ang iyong katawan at ang isipan. Kaya ngayon, kinakato kayo ng mensaheng ito. Get some rest, Aquarius. You need that. Parang medyo stressful ang pinagdadaanan ng iba sa inyo. Maybe, no, physically stressed out na kayo plus ang isip pa ninyo, no? Kaya mas lalong nakakapagod yun eh kapag mentally exhausting din yung ginagawa ninyo, no? Kaya yung pahinga kayo ha, para makapag-isip din kayo ng mas maayos, mas maluwag ang mararamdaman ninyo, yung mga ganon. Iba yung ano ninyo, yung vitality and energy ninyo kapag nakakapagpahinga. Okay? 3 of Wands. Ayan. This is the beginning of your success, Aquarius. Meron kayong, it feels like to me, no, na maaring ito ay related pa rin dito sa decision ninyo or sa gusto ninyong mangyari na mag-heal na kayo from the past. Maaring Aquarius, pag maaring nagsimula na kayo, no, ang iba sa inyo, maaring nagsimula na kayong mag-isip-isip, magmuni-muni, maaring nag-go through na kayo ng mga isip ninyo, ng mga nararamdaman ninyo. What are the things that you need to let go and what are the things that you need to keep, no? Maaring sinusort nyo na ang mga iniisip ninyo at mga nararamdaman ninyo. Maaring, tinitignan nyo na kung ano nga ba yung mga bagahe talaga sa dibdib ninyo na kailangan ninyong let go. So, maaring nagsimula na kayong gumawa ng mga ganyan. Kaya, parang naghihintay na lang kayo, kumbaga, ng bonggang push ninyo para totally, no, ma-release nyo na ang lahat-lahat ng hindi nyo naman kailangan sa sarili ninyo. Na bit-bit pa ninyo, kumbaga, no, ng kaitagal na panahon. For others of you naman, Aquarius, this may be related to your career, to your job, to your business, no? Maaring ang iba sa inyo dito merong hinihintay. Maaring naghihintay kayo kasi na to yung parang ready to roll out na kayo dito sa kung ano man ang mga plano ninyo, no? Maaring ang iba sa inyo naghihintay na, nalilipad na kayo abroad, maaring ganon, kasi nakakuha na kayo ng job opportunity dyan,
or maaring lilipad na kayo because maaring magma-migrate na kayo, or maaring kinukuha na kayo ng inyong anak, no, na maaring nakabase na sa ibang bansa, maaring pinetisyon na kayo, kaya kayo ay aalis na ng bansa. So maaring naghihintay na kayo ng inyong flight, or maaring naghihintay na kayo ng inyong mga papeles, no, mga travel documents ninyo. So maaring yun ang hinihintay ng iba sa inyo dito, Aquarius. It feels like to me then na parang ang iba sa inyo nakatanaw sa malayo because nag-iisip pa kayo ng expansion para sa inyong negosyo or sa inyong pag-aaral, no? That's for others of you naman. It's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? And you know what, this is also a good fortune energy, no, Aquarius, kaya napakaswerte din ninyo sa ngayon. Kung ano man yung mga plano ninyo na gusto ninyong simulan around this time, makakasiguro kayo dyan na pagtatagumpayan ninyo yan, no? We have Knight of Pentacles. Ayan, you are moving cautiously dito, no? You are moving cautiously. Yung parang pinag-iisipan nyo talaga ng maigi ang lahat. Whether dyan yan sa pag-move on ninyo or dito sa pangkaperahan ninyo, sa income, sa source of income, negosyo, trabaho, career, you know? May mga plans kayo for the future. Pinagpaplanuhan ninyo kung papaano ninyo i-manage ng maayos ang inyong kaperahan. And sigurista kayo, Aquarius. Nagsisiguro kayo. Pinag-aaralan nyo talaga kung papaano ninyo i-manage ang inyong pera, saan ninyo ilalagak para mag-invest or para makapag, you know, mag-grow ang pera ninyo. Pinag-aaralan ninyo yan. And hindi kayo bukas doon sa mga bagay na bago, nasusubukan nyo pa lang. But you are choosing to kung ano yung subok nyo na, no? Kung ano yung nasubukan nyo na dati at alam na ninyong nag-succeed, alam na ninyong safe ang pera ninyo, doon pa rin kayo, no? So yun ang aking napipick up dyan. Maari din na maraming opportunities, no, na pagkakaperahan ang dadating din sa inyo dito, Aquarius. Four of Swords. Sa baba pa ng get some rest, definitely, Aquarius, merong pagod na dito sa inyo, no? Na this is screaming rest, no? Si Four of Swords at yung card na to na get some rest, this is screaming the same thing, Aquarius. So maari talaga ng iba sa inyo sobrang pagod na, sobrang stressed out na, sobrang ang dami ninyong ginagawa, you have too much on your plate. Maaring kailangan nyo na talaga ng pahinga, no? You really need to step back a little from what is causing you stress or pagod, yung ganon, no? Pahinga muna kayo para na makapag-recharge kayo at nang kayo ay makapag-replenish, no? Kasi parang ang daming nawala ng lakas sa inyo physically dito. At maaring gulong-gulo na din ang inyong isipan, maaring, you know, ungrounded na talaga kayo dito, Aquarius. You need to get the balance back in your life. You need to get back to the center. Okay? Para nang sa gayon ay makapag-relax ang lahat ng cells ninyo sa katawan at ma-refresh kayo. You know, makapag-recuperate kayo. Yan ang kailangan ninyong gawin na ngayon. The sun energy, napakaganda. So it feels like makikinig si Aquarius sa calling sa inyo ng spirit to get some rest. Dahil nandito si sun energy. And sun energy is about vitality, physical strength, energy. So talagang magiging kayo dito, active, no? Magiging active, excited, yung ganon. So, feels like magpapahinga talaga kayo. Maaari ang iba sa inyo mag-take ng vacation, mag-take ng leave from work, or kung ano man, magpapahinga talaga kayo. Magpapahinga kayo dito ng todo. So, that's good. And si the sun energy naman, this is about happiness. This is about material success, financial success, positive change, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Yung parang mababaliktad dito ang mundo ninyo, no, lalo-lalo na doon sa mga
Aquarius, na hindi masyadong magandang pinagdadaanan in some areas of life, mababaliktad na yan ang sitwasyon ninyo. You are going to receive a breakthrough, no? Na magbibigay ng kasagutan or magbibigay kalinawan or magiging yung solusyon, no, sa mga problema or kung ano man ang pinagdadaanan, no? So, mas maano na yan, mababalot na ng liwanag ang kung ano man ang dark circumstances na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Aquarius. Ganun ang sitwasyon ni the Sun energy. Babalutin kayo ng liwanag. Kaya lahat lang ay gaganda, maliwanag, excited, optimistic. Lahat ay magiging masaya. Okay, Aquarius? Yun ang magiging sitwasyon. We also have the Devil energy. So, dito naman, maaring ano yan, maaring you are dealing with a Capricorn person because this is a Capricorn energy. Maaring you are dealing with a Capricorn person or maybe you are or you have a Capricorn placement sa inyong chart. Okay? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.